Sa atin, tayo po ay tumayo at kung yung Biblia, buksan po natin ating mga Biblia sa mga awit 76. Awit 76, 1 up to 12, at tumabaka, may sila po ang buong chapter dito sa awit 76. Sa awit 76, 1 up to 12. Sa verse 1, sabi nga dito, tunay na si Yahweh kilala sa Juda, sa buong Israel dakilang talaga. Nasa Israel ang tahanan niya, sa bundok ng Diyos tumitira. Lahat ng mga sandata na mga kaaway, mga panat, sundang, baluting sanggalang, doon niya sinirang walang pakundangan. O Diyos, sa ilang lahat ikaw ay marinal, higit pa sa katakot na kabusukan. Walang magawa matatapang nakawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam, nahihambing sila sa mga handusay na mga lakas nila, lahat ay pumanaw. Ika'y magalit, O Diyos niya ko, sa kaya't kapag ikaw ang magalunod. 7. Ikaw, O Yahweh, kinakatakutan, sino ang tatayo sa inyong harapan? Kapag nagagalit ka sa mga kinapal? Sa iyo magkakaroon mula sa langit, ang lahat ng mundi takot at tahimik. 9. Nang ika'y tumayot, gawin ang paglitis, naligtas ang mga api sa daigdig. Ang matinding galit sa iyo ng tao, hanggang sa lahat ng puri sa iyo. Silang naligtas sa malakanan, lagi magpupuri at magdiriwang. 11. Mga pangako mo kay Yahweh, iyong Diyos ay iyong tuparin ng tapat sa loob, dapat na magdala na makaloob ng lahat ng bansa sa iyong palibot. Kapay tayo sa 12. Ang buong príncipe ay pinatawa, tinatakot niya ang hari ng Matila. Purihin ang salita ng Diyos at minabasa, mananayos tayo. O Diyos, Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami dumulog, lumalapit sa iyong mahal na presensya, Lord. Lord, nandito po ang bawat sa amin sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay nandito po ikaw, Panginoon, aming kasalamatan, aming kapurihin, aming pagdakilain, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, Lord, na ginawa po, Panginoon, sa aming buhay sa nakalipas na mga araw. Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa bagong buhay, salamat sa mga biyaya na aming natanggap sa iyo, at salamat, Panginoon, sa iyong pagbigay sa amin ng pag-iingat sa bawat araw, Panginoon, ng aming mga gawain sa nakalipas na mga araw. Lord, sa mga ito, Panginoon, ay karapat-dapat ka, Panginoon, na bibigyan ng papuri at pasalamat, parangal, O Diyos, dahil ito ang araw na linaan mo sa bawat mga anak mo, Panginoon. Araw kung saan kami, O Diyos, nagpapahinga sa iyong mahal na presensya upang ibalik din namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasalamat na ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay sa nakalipas na mga araw. Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong pagbigay sa aming, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng aming mga pangailangan. At salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatiran, O Diyos, na sa bawat araw, Panginoon, na kami, Panginoon, pumapasok sa aming mga trabaho, pumapasok sa aming mga gawain, O Diyos. Nandiyan yung pag-ingat mo sa bawat sa aming, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nagbigay sa aming, Panginoon, protection upang ilayo mo kayo, Panginoon, sa uri ng kapahamakan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung kami, Panginoon, ay sa aming mga trabaho, sa aming gawain, Panginoon, yung nakalipas na mga araw, Panginoon. Kaya, Panginoon, napakasarap, Panginoon, na kami, Panginoon, nandito sa mahal mong presensya, Panginoon, upang kami, O Diyos, magsama-sama. Pasalamatan ka, Panginoon, magsama-sama ng pag-aawit, Panginoon, mga papuring awit na ialay namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw pa rin ang Diyos ng buhay, O Diyos, nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan. Wala na kami, Panginoon, hanapin, Panginoon. Nandyan na sa iyo, Lord, ang lahat ng aming mga pangailangan. Kung kami, Panginoon, sabi mo, kung kami pa ay patuloy na dumulog at lumalapit sa iyo, Panginoon, sasamahan mo kami hanggang sa katapusan ng aming buhay, Panginoon. Kung kailan mo kami, Panginoon, na kailan ang mong buhay, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mga pangako mo sa bawat sa tayo, Panginoon, na hindi mo kami, Panginoon, pababayaan, Panginoon, sa kabila ng mga problema, ng mga suliranin, O Diyos, ng bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Amin dinadalangin sa iyo, Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, ng aming pamilya, O Diyos, na madala namin, Panginoon, sa iyong hirapan, Panginoon, ang aming mga pamilya, upang sa katapusan ng aming buhay dito, Panginoon, sa mundong ito, makita-kita namin, Panginoon, ang aming mga
mga pamilya, mga kamag-anak na kasama namin, Panginoon, sa iyong kaharian na hinanda sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Panginoon, masarap, Panginoon, kung makikita namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, sa darating ng panahon, Panginoon, kung kami, Panginoon, lumisan sa mundo ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy mo kami samahan, Panginoon, patuloy mo itaas, Panginoon, ang bawat siya sa amin, Panginoon, sa kabila ng mga kahirapan, Panginoon, dulot ng mga suliranin, Panginoon, din namin, Panginoon, na maisip, Panginoon, anumang mga problema, Panginoon, na dumating sa iyong buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw nandyan upang kami tulungan, gabayan, at magbigay ng solusyon, O Diyos, sa lahat ng mga problema na dumating sa aming buhay. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming magawain mula sa umpisa hanggang matapos, na ikaw, Panginoon, ay makikita, Panginoon, na bawat sa amin, Panginoon, ng aming mga awitin, mga pagpupuri, Panginoon, ay handog namin, O Diyos, sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, patubayan mo po kayo, Panginoon, sa aming mga gawain, dahil ikaw, O Diyos, ang Diyos, ang bigay sa amin lahat ng aming pangangailangan. Wala kaming magagawa, O Diyos, kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, sa muwagang ito, Panginoon, aming kang purihin, aming kang salamatan, Panginoon, at bigyan ka, Panginoon, ng pinakamataas na pagdakila, Panginoon, sa umaga ito. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Dalangin namin sa iyo, Ma. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating mga katabi. At sabi nga po sa awit 118 verse 24, o kahanga-hanga ang araw na itong sagawe ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kaya sama-sama po tayong umawi at magpuri po sa ating Panginoon.
Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the
and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Kaya tayo po ay lumulog sa Panginoon. Magandang umaga, Panginoon. Tuwada kay Diyos, masumpungan po kami na nagtatapat sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang. Patawarin po kami sa mga hindi sinasadya na mga pangusap na hindi angkop sa inyong harapan. Lord, salamat po sa umagang to. Narito po yung mga anak na patuloy na sa inyo ay magpupuri at sasamba, Panginoon. Patuloy kang luluwalhatiin sa buong oras ng aming pagsamba. Lord, aming dadalangin ang aming mga kapatid na wala rito, nasa tahanan, nasa kalagayan na may karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang nakakabatid sa kanilang mga nilalaman ng kanilang mga puso, Panginoon. Nawa maalala nila, dakilang Diyos, ang umagang to ay araw ng pagsamba, araw ng pagtama-tama na nananampalataya, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, ngayong umaga, nakita po ang kalagayan ng aming mga kapatid, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang aming bansa, dakilang Diyos, na patuloy na inaayos ng mga may katungkulan, may kapangyarihan sa kanilang kalagayan, dakilang Diyos. Siyasatin mo po, Panginoon, ang mga puso mula sa aming Presidente, Vice-Presidente, hanggang sa Senado at sa Kongreso, dakilang Diyos. Nakita namin, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Hindi po kami, dakilang Diyos, na lagi na pumupuna sa kanilang mga pagkukulang, kanilang pagkakamali. Ang nais namin, Panginoon, kayo po ang magtutuwid sa kanilang buhay,
sa kanilang puso na pinanumpaan nila para sa bansang ito na minamahal na kilang Diyos. Lord, akin din po nilalapit, Panginoon, ang wala pa po rito, Panginoon, saan man sila naroon. Ang samok po, Panginoon, ingatan mo po sila. Lord, aming nilalapit din ang aming Mother Church, dakilang Diyos, na sa kanilang gawain, una, ikalawang gawain, dakilang Diyos, ay basbasan mo po sila, Panginoon. Ngayon din po sa amin dito sa Balay-Banay, Panginoon, huwag mo pong lalampasan ito, dakilang Diyos. Kung kami man po, Panginoon, ay dumarating sa mga pagsubok, dakilang Diyos, ang dalangin namin ay pagtumibay ang aming pananampalataya tulad ng binabanggit po, Panginoon, sa aklat ng Korinto 15:58, kami po ay matatag sa aming pananampalataya, dakilang Diyos. Lord, dinadalangin namin ngayong umaga ang maghahatid ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyong mga mensahe na ihatid ngayong umaga ay patuloy namin maranasan, Panginoon, ang mga hamon, encouragement, panawagan, dakilang Diyos, na sa ganon, Panginoon, ay maituwid namin ang aming buhay, ang aming puso, aming labi, na mayroong mga pagkakamali na mga pangusap. Panginoon, ngayong umaga, basbasan mo po ang bawat isa, Panginoon, tunay na makinig ng iyong salita. Hinihiling ko po ang lahat nito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat magsabi ng Amen. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Sa ating pong pagtatapos ng ating buwan ng fathers, no? Tatay. Ito po ang linggong pagtatapos po. Sabi nga po, itong buwan na ito ay buwan po ng mga tatay. Happy Father's Day nga po ulit sa ating at tunay nga na binilang ko kanina tayo mga tatay dito sa 7K atatang yun. Dito, yan, talagang under numbers no? Tayo pipito po tayo mga tatay dito. By the way, yan. Bagaman tayo, sabi nga, ang tatay po, marami po tayong tawag sa mga tatay. Ano po? Sabi nga, tinatawag natin sila tatay. Alam dyan na, nakita ko dada. Tatawag ng dada rito. Dada! Yan. Dada, papa, papsi. Yan, pat. Ganun pa man, ay salamat po sa mga tatay na patuloy na itinataguyod ang kanila pong pamilya. Last na ngayong mga ilang Sunday po ay sabi nga po, ating review nila ng konti. Yung nauna po na sermon po ni Pastor ay yung ang isa pong ama ay dapat po ay siya po ay a godly father. Sabi nga ay ama ng pananampalataya. Sabi nga na may faith. Baga siya po ay godly father. Sabi nga namumuhay sa pamumuhay Kristiyano or sa faith na kung ano po yung ating faith bilang isang mga anak ng Diyos
Pangalawa po, yung nakaraan po ay yung amang mapagkalinga. Ano po, yung mapagkalinga, yung ng tatay ng isang ama ay mapagkalinga. Sabi nga, sa kahit paanong paraan ay talagang gumagawa ang ating ama. At talagang pinakalinga niya po yung ating yung kanya pong pamilya. Sa umaga pong ito, ang ating po sa panghuli po bilang ating pong ay kayo naman po ay natalakayin natin ang father's love. Yan. Yung pagmamahal po ng isang ama. At yan po pong pagmamahal na yan ay isa po sa istorya po na ganito po ay yung sa Genesis, siguro po naaalam po nila itong Genesis 22:1 to na, ito po ay popular. Ito po yung istorya po ni Abraham. Sino po nakakaalam na istorya po ni Abraham? At yung kanya pong anak na sabi, yung pong istorya niya na yung hiniling ng Diyos na iaalay niya po ang kanyang anak sa ating pong Diyos. Yan po yung isang kahilingin ng Diyos na iaalay mo o ihandog mo sa akin ang iyo. Yan po yung pinaka-popular na kwento patungkol po doon sa tatay at sa anak. Pero ang ating pong babasahin ngayon, ito po ay yung parang kasi medyo mahaba po yun. Dito po tayo pupunta sa Hebreo. Ating pong babasahin. Pakibasa po, ready begin. Subukan ang Abraham, pananampalataya ng Diyos sa kanya, alay sa isang bilang handog sa Diyos. Bukusin niya niya ito para sa kanyang anak, gayon din ang sa kanya ng Diyos. Nagkaysa ang mula ang mangyayari niya. Naliwasa siya sa kaya ng Diyos na bubuhay na patay. Kaya nagkakausap, bumalik ang kanya sila mula sa mga patay. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa tayo po sa daling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa oras na ito at patuloy Panginoon na kayo po ang aming tinataas sa aming pong kalagitnaan. Sa oras pong ito, muli Panginoon ay aming pong hinihiling ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu at ang dalangin namin Panginoon na muli po o Diyos ay inyo pong buksan ang aming pong spiritual na kaunawaan at pandinig upang o Diyos aming pong maintindihan at maunawaan at maisabuhay po namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming samang dalangin sa nag-iisa namin pong pagligtas na sa Jesus. Amen and amen. Makikita po natin ngayon mamaya may story doon po sa Father's Love sa isang kwento po. Ngayon, ang tanong ko po ay paano po natin masasabi na talaga po tayo ay mahal po ng ating Ama? Yung ating human Father. Paano ba natin masasabi na mahal talaga niya tayo? Dahil po ba dahil mahal tayo ng Ama dahil tayo po ay protected? Lagi tayong pinoproteksyonan, inaalagaan. Masasabi po ba natin na mahal talaga tayo ng ating Ama? Ang pangalawa po na dahil ang isang ama ay talagang financially stable yung kanyang pamilya. Na ito po ba isa pa na masasabi po natin na talagang mahal tayo ng ama natin dito sa lupa dahil financially stable tayo. Talagang pinagsisikapan ng ating ama na tayo na talagang financially ay stable. Or material sufficient tayo. Ibig sabihin ay wala tayong pinoproblema. Meron tayong iPad, meron tayong iPhone, meron tayong tablet. Yan. Talagang masasabi ba natin na ito ba talaga ang isang uri talaga na mahal tayo ng ating Ama? Ito po ba ang masasabi natin na talagang mahal tayo ng Ama? Pero sadly, kasi hindi naman minsan nababatay doon sa mga bagay na gano'n na meron po din mga ama na kahit sabihin mong hindi nila may pagkaloob o talagang hindi nila maibigay totally yung sinasabi yung financially, materially ay andun pa rin talaga na hindi po nababase doon kung gaano kaganda o naibibigay mo ang lahat kundi nababase yan dahil doon sa
kagustuhan ng isang ama na talagang kahit sa paanong paraan ay ginagawa niya yung mga dapat na ipagkaloob niya sa kanyang mga anak. Hindi man ganun kaganda, hindi man ganun. For example, hindi man ito yung binigay sa iyo na gadget, pero minsan nag-strive yung ating magulang, di ba? Kaya sa cellphone, hindi man Apple, di ba? Q&Q. Samsung, no? Ganun na. Nokia. Baga, hindi man ganun, pero pinuprovide niya dahil ang isang ama talaga, ganun. Kung kailangan niyang maibigay niya ito. Pero, hindi po ito ang nangangahulugan lahat. Kami nga hindi na ito po ay mga bagay na temporal dito po sa ating mundo. At pwede siyang mawala anytime. At hindi siya talaga sufficient evidence na ito ay magsasabing mahal nga natin ang ating pamilya at mahal natin yung ating mga anak o ating mga asawa. Hindi po masama, hindi nga po masama po yung mga bagay na yan. At natural naman po talaga bilang isang ama ay provider talaga ang ating pong ama. Which is talagang yan ay in Genesis talagang sinabi na talagang magsusumikap ang isang tatay para sa kanyang pamilya. At yan po ay nararapat talaga bilang isang ama. Kailangan niya talagang i-provide ng lahat ng kailangan ng kanyang pamilya. Pero sadly, hindi po ito talaga. Baga, hindi po masama yan, hindi po sila sabi masama, kailangan po yan gawin na talagang may provide po naman. Pero, may mas sigit pa na masasabi po natin na mahal natin ang ating pamilya, mga tatay. Kasi po, ang genuine love na sinasabi po talaga na bilang isang ama, masasabi natin na mahal natin ang ating pamilya. Kung siya po ay, sabi nga, nag-aalala siya o inaalala niya yung afterlife ng kanyang pamilya. Hindi yung anong meron dito sa ating pong buhay dito sa ating lupa. Kundi ang inaalala niya, iniisip niya yung afterlife. Kasi darating po tayo dyan. Mga anak, mga asawa, mga tatay. Darating po tayo dyan sa ating mong buhay na tayo po'y matatapos dito po sa mundo. Ang isang ama pong nagmamahal, naglubusan sa kanyang pamilya, mga tatay, na inaalala nila yung afterlife. Hindi po, sabi ko, hindi po masama na po i-provide natin lahat at yan naman po ang dapat bilang ama. Pero kung hindi po natin maibibigay yung buhay sa kabilang buhay sa ating pong pamilya, ay wala po din yan. Yan po yung isa pong example po. Ngayon, pag-ating pong pag-aanuhan, ito pong Father's Love. Father's Love sa Genesis. Makita po natin yan. Minsan ito po ay minsan ay isa po ito sa minsan na nagiging maraming katanungan. Ito pong istorya nito. Sa paano po kung bakit po. Minsan ito po ay pinagagalingan na katanungan ng mga maraming tao. Meron bang Diyos? At tunay bang Diyos? Kung ito po pagbabasya. Kasi bakit, kung titignan niya po, yung istorya niya napaka-weirdo. Parang ang tagal inintay ni Abraham. Di ba? Na yung anak niya sa Isaac, na pinakamamahal niya, sabi nga sa Bible, kanyang pinakamamahal na anak. Pero all of a sudden, sasabihin sa iyo ng Lord, i-offer mo siya sa akin. Gawin mo siyang handog sa akin. Sa palagay niyo bilang ama, sa atin bilang ama na sa panahon ngayon, ay talaga po ba na kaya nating i-offer yung ating pong anak? Yan po yung isang pinagdadalunan. Kasi napaka-weirdo nga po talaga. Kung titisip ko, napakaraniwang isang tao, na isipin mo, pag binasa mo yung istorya nito,
ay talagang magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng agam-agam na gano'n ba talaga si Lord? Na talagang kailangan ba niyang hingin? Pagkatapos kung hilingin at ibigay niya na pagkatagal-tagal na panahon, tapos kukuhanin niya lang uli. Ang sabi po dyan, di ba sabi po dyan ay yung sa Hebreo kanina, ay sinubok. Sinubok po ang Diyos, ng Diyos si Abraham. Ito po ay isang testing sa kanya ng isang ama na nasa langit, sabi nga. Pero, ang makikita po natin yan ay isa po, doon po sa Father's Love, isa po natin pag-uusapan at may 3 punto po natin pong pagtatalakayin sa oras pong ito. Ang una po ay, sabi po ay, a Father's Love. Doon sa unang punto ay buong pananampalataya at pagsuko. Pag nakita niyo po doon, ay ang kanyang pagsuko at pananampalataya. Baga, andun po na sumunod po si Abraham. Na wala po siyang reklamo, wala siyang sumbat, basta siya po ay sumunod. Hindi ba siya nag-demand? Hindi ba siya nagsalita na, Lord, bakit ba? Pagkatapos mong ibigay, tapos ganito, hindi siya nagsumbat. Bagkus siya po ay sumunod. Ngunit ang tanong, sabi nga po, habang sila po ay papunta roon. Kaya sabi, dali mo siya sa bundok ng Moriah. Moriah. Bundok ng Moriah. Sabi, dali mo siya doon at doon mo siya ihandog. Sa palagay ko lang po, bilang isang ama, o hindi naman talaga sinabi, hindi po talaga nilagay doon sa scriptures, bilang isang ama, siguro habang naglalakbay sila, nag-iisip din siguro si Abraham. Parang, iniisip niya, ano kaya ang gustong anuhin ng Lord? Bakit gano'n? Kailangan kong ialay yung aking anak. Na nag-aagam-agam siya bago siya siguro doon sa habang papunta po sila doon. At tunay nga po na talagang dahil din po sa kwentong ito ni Abraham, minsan meron din pong katanungan at namumunga katanungan at marami na nakita ko na mga nabasa ko ay ito rin po pinasasabihin na nagtatanong, may Diyos ba talaga? Kung tunay nga ba talaga ang Diyos? O isang kwento lang ito? Pero magbibigay po ako ng example, sabihin natin, maraming nagtatanong sa ganitong bagay na minsan, tunay ba talaga may Diyos? Andiyan ba talaga ang Diyos? O Diyos nga ba siya talaga? Bakit ganito ang kanyang ginagawa? Ganon po yung mga katanungan. At meron po talagang tao na hindi naniniwala. Naniniwala po ba kayo meron taong hindi naniniwala sa Diyos? Ano po tawag sa kanila? Atheists, no? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. May mga taong hindi po naniniwala o nagdo-double-minded na meron nga ba o wala. Kung nandiyan ba talaga ang Diyos. Pero mga minamahal ko pong kapatid, sabihin na natin, paano po kaya? Kung siya hindi naniwala o tayo naniwala, ang tanong, pag tayo po ay nawala at lumipas na po ang buhay natin dito, kung nagkataon nga po, wala talagang Diyos at tayo po ay naniwala, meron po bang mawawala sa atin? Wala po. Pero doon po sa mga tao na hindi po naniniwala sa Diyos dito po sa lupa at hindi po sila naniniwala at tayo po yung nagkasabay at pagdating po natin, totoo pa lang may Diyos. Wala na pong reverse. Hindi nyo na po may babalik ang panahon at hindi ka na rin makakapagsisi kung tunay na meron pong Diyos. Wala pong bayad. Wala pong bayad ang maniwala at tumanggap sa Panginoon. Pero ang nakakatakot, nung hindi ka tumanggap at hindi ka naniwala at pagdating natin dalawa doon,
meron palang tunay na Diyos na nandun pala siya. Meron pala. Amen? At ang maganda po dito, nung sila po papunta na, pupuntahan po natin yung mga verses na. Sabi po dyan sa Genesis 22:7, ito po yung maganda eh. Ito yung sikat na conversation ng mag-ama. Sabi dito sa 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ano yun? Tugon ni Abraham. Sabi ng anak, sabi ni Abraham, sabi ng anak po, ano ba talaga? Mayroon na tayong apoy at panggato, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Ito yung sinasabi na habang naglalakbay sila, meron sila pareha siguro na agaw-agaw nagtatanong kasi sabi ni Abraham sana, tara pupunta tayo, mag-aalay tayo sa Diyos ng handog. Pero habang papalapit na sila doon at palapit na pala sila sa bundok ng Moriah, ay wala namang ano. Kaya nagtanong na si Isaac, asan ba? Pero sabi ng kanya, sabi ang tugon na, sabi nga, tinatanong siya, mayroon na tayong apoy at panggato, pero wala namang iaalay. Pero ano po ang sagot? Sumagot si Abraham, sabi, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Ito po yung famous exchange ng tanong ng mag-ama. At ito rin po yung maraming usap-usapan na si Abraham ba ay nagsinungaling? Marami ng mga theologian sinabi na talaga parang white lies na nagtanong. Kasi alam ni Abraham, di ba? Sinabi na ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang anak mo sa akin. Pero ang sagot ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyo at pagpapatuloy sila sa paglakad. Nagsinungaling ba siya? Yan yung isang mga pinagtatalunan po na teorya na parang nagsinungaling si Abraham. Pero kung tinigan niya, lagi sila nag-ano, pero sumusunod siya, pero malamang habang sila nag-ano. Alam ni Abraham kasi nandun ang tiwala niya. Sabi nga po doon sa Hebreo, mapapasin niyo doon po sa huli, sabi nga, nananalig si Abraham. Nabubuhayin niya yung kanyang anak o magbibigay ng ipapalit na ihahandog. Siguro habang yun ang nasa isip niya, kaya nasabi niya, hindi dahil para sa pagsinungalingan niya si ano. Kasi andun yung tiwala niya. Matindi ang trust ni Abraham sa Lord. Kaya sabi niya, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Ganun po matindi ang kanyang pananampalataya. Para siguro, sige lang, sumunod lang tayo. Pero at the end, doon sa dulo niyan, alam ko, ang Diyos ang maglalaan sa atin yan. Baga, yan po yung sinasabi na conversation nila na famous, nagtatanong na talagang mapapaisip ka. Kahit si Abraham napapaisip niya rin habang naglalakad, papalapit. Siguro bilang ama, parang habang lumalapit kasi naiyan mo na sa Lord talagang iahandog ko to. Iahandog ko. At ganoon din naman siguro talagang yung sa Isaac, siguro hindi nagtatanong na rin, pupunta ka ba ito? Wala naman kami dala. Kasi usually, kalagi niya kasama si Isaac pag naghahandog. Alam niya na merong dinadala na mga handog. Pero this time, wala po dinadala. Wala po silang dala na panghandog. Kaya po yun ay natanong ni Isaac. At ito naman po ang tinugon ni Abraham. Yan po yung isa. Dahil nga, sabi nga, kasi buong pananampalataya at pagsuko ang ginawa ni Abraham. Kaya siya ay sumunod po na sa sinasabi po ng ating Panginoon. Yung pangalawa po, ang pangalawa po ay pagpapahalaga sa buhay na binigay ng Diyos. Makikita po natin doon sa istorya, talagang, sabi nga, sino po ang nakabasa na, di ba? Doon po ay talagang inihain niya.
Kaya lang ginawa ni Abraham. Baga, naglagay siya ng kahoy, pinahiga niya yung kanyang anak, at talagang, kumbaga, ano ba sa salitang, parang sisilaban talaga eh. Baga, susunugin talaga yung kanyang anak. Di ba? In this present time, bilang mga tatay, tanungin ko yung mga anak, sa ngayong panahong anak, mga anak, papayag ba kayo na kayo ay ipanggatong? Kung sakali sabihin ng Diyos sa mga tatay, o sinabi sa akin, si Mark, ialin mo sa akin at nga ito, papayag ba kayo? Magdadalawang isip, siguro matatakot kayo. Di kaya may toyo na itong tatay ko. Di ba? Di kaya nababaliw na itong tatay ko na igagatong ako. Ilalagay sa hindi po. At wala pong papayag doon. Siguro sa panahon natin ngayon, pagka ginawa ng ama yun, baka ipadala natin sa sa Mandaluyong pagkaganon. Hindi po talaga hindi po. Nabaga, yun po ay nung panahon na yon ay talagang sabi nga ay matindi yung talagang pagsunod ni Abraham at pananampalataya niya. Sabi nga yung pagsuko niya. Pero sa panahon po natin, ano po ang hinihiling? Hindi po para igatong yung ating anak. Ang hinihiling po ng Diyos at gusto po sa ating mga ama ay i-offer po natin ang ating pong pamilya o ating mga anak sa ating pong Diyos. Ano po yung tinatangkilik natin at yung pinakamamahal po natin sa buhay po natin, yan po ang ipagkaloob at ibibigay natin sa Panginoon. Hindi na po yung traditional na gagawin po ni Abraham, hindi na po. Ngayon po ay kailangan i-offer po natin ang ating pong pamilya sa Diyos. Amen? At pipito lang naman po tayo dyan. Amen? Tatay. Kaya sabi po doon, nung ihahain na, ito po yung sabi nga po, nung sinabi na, nung inilatag na si Isaac, sabi dito, sinabi na Anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siya saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Amen? Ang isa pong mensahe ng pag-awat po ng Anghel ng Diyos doon sa pag-alay kay Isaac ay iyan po ay pinapakita doon na kita niyo yung kita niyo po yung twist ng Diyos na inawat, di ba? Kasi napatunayan ng Diyos na talagang gagawin ni Abraham yun para sa kanya. At pinapakita ko sa mensahe ito, yung konteksto po nito ay pinoforbid ng Diyos yung pagan, yung mga pagan religion na naggagawa. Kasi nung panahon na yan, may mga ganyan pong ginagawa. Yung mga pagan religion that time, na talagang nag-aalay po sila ng buhay. Pero hindi po ginawa yun kasi po, bakit po? Mahalaga po ang buhay. Hindi po gano'n ang Diyos na siya po yung nagbigay ng buhay, na siya rin po ang kukuhanin niya para ialay. Hindi po. Yung po ay talagang sabi nga, pinigilan ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na mangyari na ang tao ay mag-aalay po ng gano'n. Physically, hindi po gusto ng Diyos yung bagay na yun. Kaya niya inawat yun is to forbid na parang wala pong pinagkaiba si Abraham. Ay, naintindihan mo? Parang wala pong pinagkaiba si Abraham doon po sa mga pagan na nagsasagawa ng mga ganon. Na mga ganong ritual. Kaya ayaw ng Diyos na mangyari din mismo yun kay Abraham. Yung mga ganong ritual na pag-aalay ng tao sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Sa 14 po, sabi ko nga po dyan,
Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob, at magpahambang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Yan po yung isa na sinasabi po na hindi pinabayaan ng Diyos si Abraham at hindi pinahintulot. And kanina siguro may agaw-agaw ano po si Isaac, pero tingnan nyo nangyari. Doon po sa bundok na yon, naglagay ang Diyos ng tupa na iyahain at iyahandog nila. At hindi po pinayagan ng Diyos na mangyari yun. Kaya nagbigay ang Diyos ng ahaing handog. Kaya po mga minamahal kong tatay, ano man po, gaano mang kalaki, yung minsan, hindi po madali ang maging tatay. Kahit ano man yung dumating, gaano mang kalaking bundok yan, na dumating po sa buhay natin bilang mga ama, mga problema o sulirin man yan. Sabi nga kanina sa pag-aaral nga po, yung isang sulirin nga, na si Daniel, hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Diba? Kahit pa siya inihulog sa sa leon, pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Ganon din po tayo. Sabi nga doon po sa bundok ka, sabi po dyan, bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ano man po yung pinagdadaanan natin, ano man po, gano'n man kalaki po yung bundok na yan, bilang mga tatay, yan po ay may nakalaan po sa atin ng Diyos. Dahil isa lang po ang alam ko sa ating mga ama, na kumikilala at tumanggap sa ating Diyos, ay mahal niya po tayo. Amen? Isa lang po ang gusto ng Diyos sa atin, bilang mga tatay. Ang gusto lang po. Amen. Ang gusto lang po ng mga Yahweh o natin pong Diyos ay ating pong ilaan o ipagkaloob bilang mga ama ang ating pong pamilya sa Kanya. I-offer sa Kanya. Naalala niyo po yung si Joshua sa 24:15 po ng Joshua. Sabi po dyan, nung sabi nga ni Joshua, pumili kayo ngayong araw kung sinong paglilingkuran nyo. Pero ang sabi po ni Joshua, sabi niya, for me and my house, we will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Mga ama, ito po dapat, sa atin po, bilang mga ama, ito po dapat, atin pong dapat gawin bilang mga ama. Kung talagang tunay, sabi nga na mahal natin ang ating mga anak, ang ating asawa, ating pamilya, kung mahal po natin, kailangan po, ito po yung paninindigan natin bilang tatay. Me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen po. Amen. Piliin natin na maglingkod ng ating pong pamilya sa ating Diyos. At yan po natin masasabi na tunay ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Ang pangatlo po, ang pagpapahiwatig ng kaligtasan mula sa anak ng Diyos. Doon po sa istorya ay may pagpapahiwatig po ng kaligtasan mula sa anak ng Diyos. Ano po yung kanyan? Makikita niyo po yung parallelism na tinatawag, yung pagkakapareho ng istorya po na ibinigay o inihandog ni Abraham yung kanya pong anak sa Diyos. At ganoon din nga po, sabi po doon sa John 3:16 nga po, di ba? Sa John 3:16. Ito po yung kanyang parallelism. Ito po yung kanyang pagkakapareha na ang Diyos mismo ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan.
Amen. Yan po yung isang punto doon po sa Father's Love na istorya na meron po papapahiwatig ng kaligtasan mula sa anak ng Diyos. Yan po. Pwede pa lang ilaki ito. Yan. Yan. Kailangan po nating mga ama ay madala po natin ang ating pong mga anak, ang ating pong pamilya sa Diyos to offer them. I-offer natin, hindi po katulad ng ginawa ni Abraham, kundi i-offer natin sila sa paano pong paraan. Kailangan po bilang isang ama ay maituro natin ano yung kaligtasan, ano yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos, na dapat ganun din po yung gagawin natin bilang mga ama. At bilang mga kabataan na alam po natin na darating din po kayo sa puntong ganyan, yan din po dapat ang inyong gagawin bilang isang ama. Yan po isa sa pinakamahalaga na dapat po natin gawin. Sabi nga po, kahit pa po bilang isang ama, may bigay po natin ang lahat ng bagay o may pagkaloob natin lahat ng bagay sa pamilya natin, sa ating anak, ang ating mga anak, mapag-aral natin yan doon sa pinakamagandang eskwelahan, may bigay natin yung pinakamagandang gadget. Makakuha tayo ng magandang bahay, maka-achieve tayo ng kotse. Pero kung wala ang kaligtasan at hindi nyo na ipagkaloob sa inyong pamilya, ang inyong pamilya po mga kapatid, ang pinakaaba dito sa lupa. Wala pong ibang pinakamahalaga. Hindi po masama ang mga bagay na yan. Yan po talaga ay kailangan po natin bilang tayo po ay narito sa mundong ibabaw na ito. Pero kung yung kaligtasan ay hindi po natin ibigay at hindi po natin ay pagkaloob sa ating pamilya, sila po ang pinakaaba sa mundong ibabaw na ito. Amen? Kasi sabi ko nga po, darating at darating po tayo. Sabi nga po, tayo po ay lilisan sa mundo. Napakadali lang po ng buhay. Maiksi lang po ang buhay. Hindi po tayo tatagal dito ng century. Siguro napakabalan na po natin pag tayo po ay lumampas na ng 70. Ako nga po 50 na ay sari-sari na po ang nararamdaman. Talagang habi nga po ay sabi doon, like begins at 40. Yeah. Yung 40 pala, ano eh. Parang doon pala magsisimula yung maintenance. Nagkaroon tayo ng maintenance eh. Sabi nga, napaka-exi po ng buhay. Hindi po natin alam kung kailan. Diba? Marami pong ano. Naalala ko lang po, tingnan niyo po, kung hindi po natin maibibigay sa ating pong pamilya, especially sa ating pong mga anak. Kung may mga anak pa po tayo na talagang sabi nga ay hindi pa po na wala pa po sila doon sa kinalalagyan po natin bilang mga anak ng Diyos at di pa po natin na ibabahagi. O sabihin na natin mga iba pa nating mga kamag-anak. Diba? Kita niyo po yung nangyayari. Alam niyo po yung mga recent na nangyayari sa mga bata ngayon. Diba? Yung sa, ano ba, Tacloban ka? Sa Leyte po, diba? Yung namaril. Tapos yung dito po sa Manila, yung nanaksak po. Ganun po ang mangyayari pag ganun po ang magiging buhay ng ating pong mga anak. Kaya napakahalaga po na bilang isang ama, sabi nga po doon po sa kailangan a man of faith or a godly father. Sabi nga yung ating isang ama at amang mapagkalinga. Kung talaga kinakalinga natin ang ating mga anak, ang ating pamilya, ay kailangan po talaga ay may bahagi natin kung ano po ang salita
at kaligtasan na natamo po natin sa ating Diyos. Amen? I'm talking to you, mga ama po na narito na sumasampalataya na sa ating Diyos. Talagang kailangan po natin gawin yan. Kailangan natin silang ilapit. Hindi po madali, mga tatay, pero kailangan po. Sabi nga, hindi ba natin siguro verbally, hindi ba natin talaga, minsan may mga tatay talaga, hindi maano verbally, pero sabi nga, bilang tatay, ay kahit sa panalangin talagang iluhod natin sa ating Panginoong Hesus. Ipanalangin natin sila. Talagang ano, sabi nga, habang bata di ba? Kaya nga may salita ko, habang bata talagang kailangan na sinusupin na natin sila, tinuturuan na natin sila. Kasi darating ang panahon, magkakaroon po sila ng sariling desisyon sa buhay po nila. Amen? Kaya kailangan ngayong bata talagang unti-untiin na po natin, turuan na po natin sila. Di ba? Habang kalong-kalong pa natin sila, talagang inaano na natin sila, binubugbog na natin sila sa panalangin. At kailangan po tayo bilang mga ama, kailangan, sabi nga po, pag natin kung bubuin po natin ito, kailangan po ay meron po tayong gagawin o role na tinatawag. Magkaroon po tayo ng role sa ating pong buhay na ito bilang mga ama. Sabi po dyan, sabi nga ay yan. Ito po yung ating pong gagawin bilang ama. At ito po yung magiging reflection natin bilang mga tatay. Ang una po yung unconditional and sacrificial. The greatest example po niyan, sabi nga po, ay yung John 3:16. Unconditional. Baga hindi na unconditional yung love nila. Walang hinihinging kapalit. Tayo mga tatay. Pag nagmahal po tayo, di ba? Sabi nga, minsan inaano ko po sa relationship, yung mga magjowa, dapat ang conditional yung kanilang ilalaan na pagmamahal doon sa kanilang pong partner. Hindi yung magmamahal ka na meron tinatawag na sabi nga ay dapat ganito ka, dapat ganito yung ginagawa mo, di ba? Hindi po tatagal o hindi mahirapan po ang relasyon pagkagawa. Unconditional. And then sacrificial. Di ba? Ano ba example na sacrificial? Hindi ka gusto ng magulang, magsakripisyo ka na nasuyuin, di ba? Ano man yung sabihin nila, maganda ka. Di ba? Kailangan magsakripisyo. Di ba? Yan ang pinaka-famous na example po ay John 3:16. Yan. Kailangan po yan na unconditional po. Tayo mga tatay, unconditional yung pagmamahal po natin. Although may mga ilan, kailangan, hindi ko sinasabing kailangan lagi. Meron pa rin dapat na panuntunan ng isang ama. Di ba? Siyempre, kunyari, alam ka namang, sabi nga, ano ko yung siniswerte? Wala, bigay lang kami ng bigay, tapos wala. Kunyari, kung ako isang ama, siyempre, kaya pag-aaralin kita sa kailangan mabigay ka ng magandang grade. Di ba? Hindi naman yung may mga ibang conditional. Pero pag merong conditional, pero unconditional. Di ba? Pero sabi nga, pag ikaw ay nagmahal, walang kapalit. Pero yung mga conditional yun yung kailangan ay sa mga anak, pag kayo nag-aaral, mag-aaral kayo mabuti. Di ba? Huwag niyo sabihin, tayo dapat ang conditional, di ba? Kahit bagsak ako, okay lang. Ay, hindi po pwede yun. Hindi tama po yan. Pangalawa po, compassionate and patient. Ayan. Ano yung famous parable na natin? Yung prodigal son, di ba po? Lahat naman po, nagkakamali. Even the father. Sabi nga ay nagkakaroon din po kami ng pagkakamali, pagkukulang. Bilang isang ama, kailangan marunong po tayo magpatawad. Kung nagkamali po yung ating anak, although na-disiplina natin, pero dapat nandun po yung pagpapatawad.
mapagpatawad po tayo bilang mga tatay. Amen? At meron po tayong patient. Diba? Pasensyoso po tayo. Willing to willing to wait. Willing to wait. Yun. Ibig sabihin, mapagpasensya. Kumbaga, hindi yung laging parang yun po yung matagal din. Matagal din na, sabi nga, ay matagal din parang agony ng aking asawa no? Minsan yung patient. Minsan pagkakadating daw, init ng ulo. Yun naman po ay pag-aaralan. Kaya kailangan po pag-aaralan naman. Compassionate and patient. Kung nagkamali po ang ating anak, kailangan marunong po tayo magpatawad. Di ba? Alam niyo po yung story niya prodigal son niya, napakatindi, di ba? Napakatindi niya. Pero niyakap niya pa rin. At ito, alam niyo po ang maganda dyan? Sa prodigal son, wala siyang sinabi. Bagos anong ginawa niya? Pinaghanda niya at niyakap yung kanyang anak. Hindi na yung tinatawag mo ka. Kung ano-ano naman sinabi mo, kasi ikaw ganito. Dahil mo pag sinabi. Lalo nang sumama uli ang loob. Baka lumayas ulit. Di ba? Kundi kailangan yakapin natin ang buo kung ang ating pong mga anak, pamilya ay nagkaroon po ng pagkakamali. Amen? Number 3 po, yung last. Protective and gentle. Ayan po. Sabi dyan, and describe God caring His people as a father carries His son. Lagay po natin sa yan, tayo. Yan. Sabi po dyan, sa verse na yan, sa Tagalog po, sabi po, si Yahweh ang mangunguna sa inyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pamabayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Protected and gentle po ang ating amang nasa langit. At ganoon din po tayo bilang ama, maging po tayo, protective. Sabi nga, at gentle. Diba? Gano'n naman talaga ang attitude Minsan talagang given nyo sa isang kamay. Diba? Kaya lang, wag lang po talaga yung parang sobra na mag-protective. Kasi may mga ama talaga, sabihin natin, kanyari yung anak ko, bakit niwalin yung anak ko? Maghahalo ang tinalupan. Nagbalik pala ang tinalupan. Diba? May mga ganong tatay, pag nasali yung anak, talagang parang gera patani na Hindi po. Ibig sabihin, kailangan magigano po tayo. Protective tayo by the grace of God. Ibig sabihin, may kabanalan po yung ating pagiging protective sa ating pong. Paano tayo magiging protective sa ating pong pamilya? Diba? Number 1 po yan, proteksyonan po natin sila ng prayer. Diba? Proteksyonan po natin sila ng salita ng Panginoon. Everyday po. Diba? Ganun tayo, kung talagang gusto natin talagang proteksyonan. We have to trust the Lord sa ating pong mga anak. Ipagkatiwala po natin. Ganun po ang protection na kailangan nila. So, ipagkatiwala po natin sila ng buong buo sa ating pong Diyos. Amen? Sabi nga po, doon po sa sunod na verse, wala. Last lang po. Last na yun? Bakit sa akin meron pa? Yan. Meron po sabi nga pagtitiwala. Pagkatiwala po natin sa ating pong Panginoon. Diba? Alam niyo po, sa ating pong panghuli, sabi nga po ay, sabi nga, kailangan po ay ang ating pong Ama is a man of faith. Kailangan po talagang ang isang ama ay meron siyang pananampalataya. Diba? Meron po siyang pananampalataya na katulad po ng kay Abraham, nanampalataya siya. Hindi po siya nagdalawang isip na ipagkaloob. Kasi bakit po? Kaya siya naman alam niya na may gagawin ng Diyos. Alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos doon po sa tuktok ng bundok na yun ng Moriah. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. At ganoon din po, kailangan po, a man of forgiveness ang ating pong mga tatay. Mapagpatawad po tayo. Diba? Huwag po tayong, sabi nga, kung may mga pagkakamali pagkukulang at sabi ko nga po, ay kailangan mapatawad.
Ang isa pong mapagpatawad na Ama, sabi nga, ay ito po ay nasabi na Christ-like po yan. Na kung paano po tayo pinatawad ng Diyos, ganoon din po tayo dapat na nagpapatawad. Hindi po tayo hindi po tayo mapapatawad ng Panginoon kung hindi po tayo magpapatawad. Dahil tayo po ang unang pinatawad ng ating Panginoon. Amen? Amen. And lastly po, yung great provider. Sabi nga po kanina, di ba, pinag-usapan po natin, sabi, para na ibigay naman. Ang great provider po talaga, sabi nga po, ay hindi yung dahil sa ganda, sa dami na ipagkaloob, kundi paano niya ito ibinibigay at paano niya po ito ginagawa sa kanyang pamilya. Diba? Hindi po yung dahil sa ganda, sa dami, kundi paano niya ito ginawa, paano niya ito pinagkaloob sa kanyang pamilya. Ito po yung great provider na sinasabi. Diba? Paano tayo pinrovide ng Panginoon ng kaligtasan at pagmamahal at pag-ibig? Paano niya ginawa? Paano ginawa ng Diyos sa atin? In John 3:16, di ba? Kita nyo kung paano niya pinrovide. Hindi dahil doon sa ano. At yung pag-provide niya pa talagang matindi ang hirap na ginawa niya. Di ba? Makikita nyo yung dalawang bagay dito po sa ating mensahe, yung Father's Love, dalawang klase po. Ang pagmamahal po ng isang amang nasa langit at ang isang amang nasa lupa. Yung pagmamahal po. Di ba? Yung pagmamahal po ng amang nasa langit, yun po ang isa sa pinakamahalaga na dapat po nating tularan bilang mga ama. Amen? Na kung paano na ibinigay niya ang lahat sa atin. Ibinigay niya sa atin lahat ng sabi nga, ng kailangan natin bilang isang ama na pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo. Hindi lamang po Ama yung atin po sa oras pong ito na sabi nga sa mensaheng ito, ngunit sa lahat po na nakakarinig na mensaheng ito sa Panginoon. Hindi po madali ang maging isang ama. Marami pong pinagdadaanan, marami pong kailangan gawin, at marami pong kailangan i-provide bilang isang tatay, ama, o bilang isang father, o padre de pamilya. Pero ano man yan, sa kasiyahan, sa kalungkutan, ano po sa Isaiah 41:10-20, put your trust in the Lord. Sa Diyos mo lang ipagkaloob ang iyong tiwala. Mga minamahal kong tatay, kung tunay na mahal niyo ang inyong pong pamilya, ang inyong pong anak bilang isang ama, pagkaloob niyo po sa kanila ang nararapat ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan na nanggaling sa Panginoon, ay pagkaloob niyo po sa kanila. Ibahagi niyo po sa kanila. Dahil kung di po natin gagawin to, mga minamahal kong kapatid, ang ating pong pamilya, ang ating pong mga anak, asawa, sila po ang magiging pinakaabang linalang dito po sa ibabaw ng mundo kung hindi po natin sila mapagkakalooban o hindi po natin sila maihahandog sa harap ng Panginoon. Let us offer our family in the front of our Jesus Christ. Amen? Our Lord and Savior. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sa inyo pong mensahe, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, kami pong mga tatay ay inaatasan mo, Panginoon.
na maging isang huwaran sa pananampalataya, Panginoon. At tunay na ang pinanggagalingan, Panginoon, ng aming pong pagmamahal sa aming pong mga mahal sa buhay, walang iba kundi sa iyo, Panginoon. Kundi ang iyong pagmamahal ay pinagkaloob sa amin. Ito po ay pinatunayan mo doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Nagibinigay mo po, Panginoon, ang inyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan at pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ito po ang pinanggagalingan, Panginoon, ng aming tunay na pagmamahal para po sa aming pamilya. Lord, maraming salamat po sa patuloy ng mga tatay o Diyos na patuloy na sila po, Panginoon, ay nagsusumikap, Panginoon, sa kanilang pong pamilya, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat din kami, Panginoon, na patuloy na sila po ay patuloy na dumadako sa lugar na ito, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, na mas malalim pa na connection sa iyo, Panginoon, ng relasyon sa iyo, Panginoon, bilang isang ama, Panginoon. Lord, ganoon din po, Panginoon, sa mga ama na narito, Panginoon, ay dalangin po namin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po, O Diyos, sa kanilang mga pamilya, Panginoon, at ganoon din po sa mga ama na wala po dito, O Diyos, ay patuloy, O Diyos, na pagpalain mo po sila. At pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga anak, Panginoon, ang kanilang pong asawa, Panginoon. And Lord, we pray, O Lord, all the family of this church, Panginoon, CBCC family, Panginoon, Lord, ikaw po maging sentro, Panginoon, ng kanilang pong mga pamilya, Panginoon. At patuloy, O Diyos, dalangin namin na huwag mo po silang lampasan, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, ng iyong pag-iingat, O Diyos, na patuloy po silang mahalin. Lord, we thank you so much, Lord, at patuloy, O Diyos, ikaw po ang tumulong, Panginoon, sa mga tatay. Ikaw po, Panginoon, patuloy. At ilagay po sa kanilang puso, Panginoon, na patuloy silang magtiwala, Panginoon, sa inyo po. At ipagkatiwala ang kanilang pong mga mahal sa buhay. At lahat po ng alalahanin nila sa buhay, Panginoon, ay patuloy lamang na sa inyo lamang po ipagkatuloy. Purihin ka, Lord. Salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa nag-iisa paraming Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise God. Ngayon po ay
Dadako tayo sa ating pagkakalood. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakaunlaw. Amen. Sige po, tayo po lahat ay magbigay. Sabi nga po ay, higit pa sa ating pangangailangan ay bibigay ng Diyos kung tayo po ay magbibigay sa Kanya ng buong puso. Tayo po lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Aming Diyos na napakabuti. Maraming salamat sa lahat ng biyaya mo sa amin. Higit sa lahat ng aming kalakasan. Lord, salamat sa bawat isa na nagtatrabaho, na nag-iingat. Sa kanilang pagpasok, Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy nagtatapat nagbibigay sa iyo. I-bless mo po sila, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na higit pa sa aming inaasahan ipagkakaloon mo. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa mga biyaya ito. Salamat sa mga anak mo na patuloy na nagbibigay sa iyo, Diyos. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga pagtatrabaho, Diyos. At tunay nga po, Panginoon, na magamit lamang ito sa ikalalago ng Iglesia. Lord, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa atin. Ngayon po ay nadakot po tayo sa announcement. And every Sunday po, Youth Sunday School is 9 a.m. to 9:30 a.m. And Sunday School Kids po, kasama rin po dito. And Sunday Service proper naman po ay 9:30 a.m. nagsisimula. At inaanyahan po ay tuwing Wednesday sa ating prayer meeting na nagsisimula ng 6 p.m. Binabati ko rin po ng belated happy birthday si Ate Jean Lazona and si Ate Sheila Pastrano po. Sa kalagdagang announcement po na pinapasabi ni Pastor, may magaganap po tayo sa July 4, Saturday po, 8 a.m. to 12 p.m. Inaanyahan ko po ang lahat ng kabataan na makadalo para po sa ma-inspired po tayo at sa pag-share po ng gospel po yung ituturo po ng ang nag-ano po ay School of Lecturers Youth. Yun po, inanyahan po ang lahat ng youth na makadalo po 8 a.m. to 12 p.m. Yun lang po. Recruit ko po kaya PM nyo lang po ako at saka si ate po. Hanggang sa ano po, sa Gateway Mall po, sa Balibago po. Yun po.
sa tuloy na aming pagsamba ngayong umaga. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kasintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang paluwalhatian. Kaya sa Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesu Cristo sa Panginoon natin sa Kanyang paluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan, at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman.
sitwasyon, ika'y tungkol